Meron pong bagong interview si Trillanes sa ANC ata yan ka-coffee, no? Hindi ko lang i-share kasi makaka-copyright tayo, no? May bago siyang interview. At itinuturo nila dito si Digong na konektado daw dito sa ouster plot, yung plano pagpapatalsik kay Pangulong Bongbong Marcos. Meron daw kasing senior officials ng PNP. Ito yung mga Mindanao-based, expected naman natin yan. Ito mga senior officials na Mindanao-based ng PNP are trying to recruit members ng AFP. Nilinaw ni Trillanes yan, ha? Trying to recruit officers from the armed forces of the Philippines para mapatalsik si Pangulong Bongbong Marcos. Ouster plot ka-coffee. Matsugi si PBBM sa pagka-presidente. Sabi ni Trillanes yan. At tinanong siya, di ba? Ano yung motibo? Bakit ginagawa ito sa tingin mo, no? Kasi daw gusto nilang maluklok na itong si Sara Duterte. Nako, excited? Bagamat pinapasinungalingan na po yan ng PNP at sinasabi ng AFP na walang ganyan, mahirap din ka-coffee magtiwala. Sabi ni Trillanes ako sanay ako dyan, 2 beses kong ginawa yan. Alam niya yung mga kalakaran din, hindi mo naman siya pwedeng sabihin na hindi totoo yung sinasabi ni Trillanes. Kasi may access din yan sa Intel. Diba kahit pa paano, syempre may mga kabaro yan. Sundalo yan, may ano din yan, may mga nasa sagap-sagap na impormasyon yan. So hindi mo pwedeng i-disregard yung mga sinasabi ni Trillanes. Siya mismo nagsasabi, napagdaanan ko yan 2 beses kong ginawa yan sabi doon sa interview na yan. So hindi mo pwedeng baliwalain yung sinasabi ni Trillanes. And I know, ka-coffee, 100% sure tayo dyan, hindi magpapakakampante ang administrasyon na ito. Tahimik lang yan. Si PBBM tahimik lang yan, pero hindi yan weak leader tulad ng sinasabi nila. Weak daw si PBBM. Siyempre, puprotektahan niya yung kanyang teritoryo. Kala nyo lang, weak yan. Smart, matalino ang presidente. Kaya ngayon umiiyak Kaya umiiyak si Maharlika Paano? In-underestimate ninyo ang presidente. Weak ang tawag nyo. Ngayon, sinong umiiyak? Hindi kayo. Anyway, sa kabila ng hinuha, anong hinuha ba tawag dito? Sa kabila ng revelasyon ni Trillanes na may ongoing ouster plot ongoing active ongoing ouster plot mula at ngayon itong mga Mindanao-based senior officials ng PNP nagre-recruit ng mga miyembro o ng officers mula naman sa AFP kasi mas matibay ang AFP sa pag-aaklas than PNP historically, no? So, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, Marcos, sabi ng Inquirer.net no PNP, AFP loyalty checks but we might check their records. Hindi mo na kailangan na tanungin. Prangka din si Presidente dito Kasi ang tanong sa kanya ng media, ano ba, maglo-loyalty check ba? Ano ibig sabihin ng loyalty check? Halimbawa, ang common understanding natin dyan, isa-isahin yung sundalo. Halimbawa, hepe ng NCRPO. Ano ka, loyal ka ba sa akin? Check, yes. Okay, sige, stay. Punta ka Region 1, loyal ka ba sa akin? Check. Region 2, loyal ka ba sa akin? No. Wala magsasabi ng no. Real talk lang dito. Sabi ni PBBM, hindi magsasabi ng no yan. Hindi aamin ng no yan. Hindi na compromise yung posisyon niya pag nagsabi siya ng no. Malamang yan, lahat sasabihin niyan yes. Kahit ang totoo, hindi sila loyal. Sabi ng presidente. Nag-real talk ng presidente dyan. Pero, i-check yung kanilang records. Ano yung background dyan? Actually, effective yung strategy na yan Ginawa na ng DILG yan, panahon ni Abalos, di ba? Resigned lahat ng high-ranking officials. I-check yung kanilang mga records. May involvement ba sila sa illegal na droga, etc., etc. Effective yung ganyang strategy. So, na-filter nila. Kumbaga sinuyod, sinuyod, tinanggal mo yung kuto. Na-filter nila, may natanggal sila mga kuto dyan. Ilan? 2, 3 na generals. Natanggal nila because of the records. So, yun ang gagawin ng presidente. Hindi yung mag-iisa-isa ka, loyal ka ba sa akin? Hindi effective yun. Pero check mo yung records. Ano yung ginagawa ng tao na yan? Ang official na yan. From the findings or from the results, baka pwede kang, teka, medyo alanganin tayo dito Mukhang hindi maganda ginagawa nito Yun dapat. Sabihin nyo, weak na naman dyan. Ako, sinisipon tayo. President Marcos on Friday reminded the military and police to maintain their professionalism amid recurring talk of an alleged destabilization plot against his administration. Tama yung punto niya dito. Maintain their professionalism. Gawin ninyo yung mandato ninyo. Hindi na sinasabi dyan na sundin ninyo ako. Kasi yan ang narrative ng mga ng kampo ni Digong Sabi teacher natin.
Ang narrative ng kampo ni Digong, excuse me, ang narrative ng kampo ni Digong, wala ako, wait lang ha, na brain freeze. Wait lang, isipin ko lang. Maganda yung thought na yun eh. Shit, no, sorry. Napamura tuloy tayo. Hindi pwedeng makalimutan eh. Maganda yung gusto kong sabihin dun eh. Anyway, sige, baka mamaisip ko mamaya. Even if you didn't vote for me, totoo naman yan. Marami naman talaga, o meron naman talaga, kung hindi man marami, meron talaga mga opisyal ng PNP at ng AFP na hindi bumoto sa presidente. Pero dapat, non-partisan sila dyan eh, dapat hindi sila vocal dyan. Sabi ng presidente, okay lang yan. Tama, ba't ka magpapakaano dyan? Diktador ka dyan, di ba? Lahat kayo, iboto ako, hindi ganun. Tingin nyo kay PBBM, ganun yung style. As long as you remain professional, you do your job right. Ito, naalala ko na. Ang sinasabi kasi ang argumento nila Digong, parang ano daw eh, ang sinasabi nila, hindi si BBM ang boss ninyo. Kayo, dapat magsilbi kayo sa taong bayan. Di ba, yan ang lagi nila sinasabi dyan eh. Ang taong bayan ang boss ninyo. Ganoon. Hindi ang presidente. Paisip ka. Isa-usapin ng foreign policy, kanino ba kukuha ng command? Ang sundalo. Di ba? Eh, presidente magdi-decision dyan eh. Ano yung foreign policy mo eh? Chain of command, oh. Nasa taas ang presidente, oh. Oh. Tapos, pag may ginawa ang presidente na against doon sa paniniwala ng mga DDS, sasabihin nila, ito, narrative nila, nababasa natin yan eh. Nakapattern na yan eh. Aba, mali yung desisyon ng presidente na yan. Dahil under the influence of illegal drugs. Yan, ganyan lagi ang narrative nila. Hindi na nagbago yan. Paulit-ulit na narrative na nila yan. Even if you don't vote for me, that's okay with me. As long as you remain professional, you do your right job. That's my request to the police and the armed forces. Sabi ni Pangulo, when the matter was raised in an interview with reporters, dyan po sa General Santos City, last week po ito. I am not sure about loyalty check, he said when asked if he found a need to have one now. What will you say to the person? Are you loyal to me? Of course, the person will say yes, even if he is not loyal to you. Oh, real talk na. Real talk na kayo ng presidente dyan. But we might check if the records, sabi ng presidente. The president said he had not received any intelligence report of such a plot as earlier alleged by former Senator Antonio Trillanes. Pero si Trillanes, naninindigan siya na kampo ni Digong ang may kapakanan nito. Itong ouster plot na to o para mapatalsik ang ating presidente sa pwesto. Eh kasi daw, sino ba naman ang primary beneficiary dyan? Pag naalis si PBBM sa kanyang pwesto, sinong primary beneficiary dyan? Si Sara Duterte. O, 2 years na si PBBM. If ever na mag-take over siya, eligible siya for re-election. O, hindi naging anong niya, term niya, 9 years yan. Hindi napahaba siya sa pwesto niya na yan. Ed Ong, walang pangribat mga DDS, DBS laban sa mga loyalista kundi drug test addict at mga paratang na hindi nila mapatunayan, sabi ni Ed Ong. Exactly. Yan pa ulit-ulit nilang narrative dyan eh. Wala kasi silang mabatong iba eh. Sa presidente dahil nagtatrabaho ng maayos eh. Sana maalis ang green card ni Maharlika para dito mahatulan, sabi ni Elizabeth Logan. Eh, pwede ba ma-revoke yun? Huwag na siya dito na kung gugulo lang ang Pilipinas pag nandito siya yaman sa Amerika. Sira na ang Duterte brand, di na magiging presidente yan si Sara. Agree ako sa iyo dyan. Erwin TC. Damage. Kung ano man ang legacy na supposedly nagawa ni Duterte, unti-unting nawawala. Kung meron mang legacy na naiwan, meron naman. Sa tingin ko meron na ba dyan? Ang problema, unti-unti nang nauubos yung legacy niya dahil sa ginagawa niya at sa ginagawa ng kanyang kampo. Ma'am Jocelyn Herrera, mas malakas ang taong matalino kaysa malakas lang magmura. Jocelyn Herrera. Exactly. Tapos yung iba brand nila si PBBM, weak leader. Ito si Digong, parang magtataka kay Digong, anong basis niya para sabihin na weak leader ang presidente? Diba? Dahil siya strong, dahil siya kaya magmura, dahil siya kaya niya burahin ng presidente ng Amerika, kaya niya murahin ng Santo Papa, strong na siya agad doon. Yun ba ang batayan ng pagiging malakas? Unpresidential? Unpresidential, tama ba? Ang term dyan ni Manutiki, unpresidential.
Kwentong barbero, sabi ni Bonnie Cabinara. Ayaw nyo kasi paniwalaan yan. Kamote daw yung kwento. Ayaw mo lang maniwala dyan. Ay, kay Tonton's Travel Vlog, Inside Coffee watching here in Dubai. Happy viewing po sa inyo. Kay Iman Capizon, the shoutout ng mga taga-Gumaka at sa Bicol. Ay, happy viewing, Heinzen, ha. Thank you for tuning in. Sa lahat po ng mga ka-coffee natin na nasa Dubai, sa lahat ng mga nanonood sa atin dyan sa Gumaka, nanonood sa atin dyan sa Pitogo, sa Quezon at sa Bicol. Happy viewing po sa inyo. Thank you sa panonood po sa atin. Sanji Bell, pero nung si Digong ang nakaupo, gusto niya siya palagi ang masunod. Tapos ngayon, kay PBBM, hindi. Siyungaka, Digong nyo. Sabi ni Sanji Bell. Exactly, kasi gusto nila kontrolin eh. Samantalang ngayon eh, yung mga appointees gusto nyo kontrolin eh. Naku. Noong nasa Jensen si PBBM, kasama niya si Pacquiao, tatakbo siguro na senador, sabi ni Ma'am Lovelyn Loretta. Yes, ma'am. Nag-confirm na po dyan si Pacquiao, natatakbo po ito sa pagkasenador. Nako, kabahan na si Robin Padilla. Papasok na si Manny Pacquiao sa Senado. Lori Mamamag, oy, o nga, buti nga, maaga pa. Ay, mabuhay. Ang victory natin, win tayo, sabi ni Ma'am Feli. O siya, sige. Kung magpapaalam na sa inyo ka-coffee, yung mga nakikinig pa rin po sa atin ngayon nasa Facebook, make sure na kayo naka-follow ka-coffee sa ating Facebook page. Pasuyo na lang ka-coffee. Please like lang po ang follow sa Facebook. At kung nasa YouTube po kayo, madali lang po ka-coffee, i-click lang po ang subscribe. Yan, nasa baba. At attendance check tayo. Sa mga kapapasok lang, i-like lang po ang video na yan. It's coffee time, ka-coffee. Thank you for tuning in. See you again tomorrow. Alas 10 po ng gabi, ka-coffee ang ating live stream. Ha? Maraming salamat po sa mga sumama po sa atin ngayong gabi. Ma'am Feli de la Cruz, especially Ma'am Feli. No? Thank you ma'am sa iyong pakulay. And everyone na nakikinig po sa atin, nasa Facebook, nasa YouTube. Happy viewing po sa inyo. Alright, see you again tomorrow, ka-coffee. Alas 10 po ng gabi ang ating live stream. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. Ingat po kayo. Bye-bye.